Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman ang inyo pong kaibigan, kakwentuhan, si Kakokoy Alano. At ito pong ating programa, itong ating channel na Bakas ni Kokoy o Bakas ni Kokoy ay muli na namang nagpupugay sa inyo, lalo na sa mga OFWs natin dyan. Yung pong mga nagsisikap na maghanap buhay sa malayong lugar upang maitaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay dito. Hindi lamang yan, nakakatulong din po kayo sa ekonomiya ng ating bansa. Sapagkat ang inyo pong mga salaping ipinapasok dito sa inyong mga remittances ay nagagamit ng ating pong gobyerno. Anyway, mga kababayan natin, makalipas ang 2 araw mula po noong November 13, ngayon po ay 15 na November 15, nagkaroon po ng barubalang usapan dyan sa Kongreso, doon po sa Quadcom, yung Quad Committee, kung saan ay napilitang magbukas na muli dahil sa kanilang announcement na suspension muna na dapat ay sa November 21 pero ipinagpatuloy po nila at ito ay bagamat kinulang po sa mga resource speaker o yung mga guest na dapat na makakaharap ng ating dating Pangulong Digong Duterte, ito ay nagpatuloy at ang nakaharap nitong si dating Pangulong Digong ito pong mga grupo ng mga Makabayan Black, kinakapalooban po ng Gabriela party list na si Arlene Brosas, Makabayan party list Franz Castro, at ang Kabataan party list na si Raul Manuel. Okay, at dyan po mga kababayan natin, nagkabarubalan, nagkakapikunan, lalo na po ng pumasok na po. Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Abay, magkakasampalan pa magkakabatuhan pa ng mikropono. Anyway, mga kababayan natin, yung barubalan na yan, pilit na hinuhupa, pinahuhupa nitong sina Congressman Suarez ng Quezon, si Dan Fernandez po ng Laguna, si Johnny Pimentel, at siyempre, si Ace Barbers po. Parehong taga Mindanao po yan si Johnny Pimentel at si Ace Barbers. At ang taga Antipolo na mababaw lamang ang pakiharap pero malalim ang mga katanungan. Ito pong si Romeo Acop. Pero pagdating po sa masinsinan at palaliman, siyempre, ito pong si Congressman Luis Tro naman. Anyway, yan po ay talaga nagkaroon ng usapang barubalan sapagkat nang nagtatanong na po ito pong si Arlene Brosas ng Gabriela kumontra, agad na ito ay binara ng dating Pangulo nating Digong Duterte sa kanyang mga kasagutan dahil ang itinatanong po himig ng pag-iimbestiga. Kaya siya ay napagsabihan, hindi ko masasagot ang tanong mo. Hindi kita sasagutin. Hindi ka naman ika-investigador O, hindi ba? At maging itong si Makabayan Franz Castro, sa kanyang pagtatanong kung sasagutin ng ating dating Pangulo ang mga pananagutan sa mga nagawa ng mga kapulisan, mga kasalanan sa sambayanan, ang sabi nitong ating dating Pangulong si Digong ano okay, kagago. Ayan. Kaya, suspended ang naging pagpupulong. Ilang beses na suspend po ang pagpupulong dahil sa mga bad words. Yan. Alam niyo naman si Digong, di ba? Kaya nga po yan talagang naging markado noong 2016 mga nakalaban yan, hindi ho ba? Sina Marrojas, Grace Poe, Jojo Binay, Miriam Defensor Santiago, na hindi marunong magsalita ng pambabarubal. At ito nga si Digong noon, talaga naman pati papa pati mga kaparian talagang binabarubal nito. Kaya nagmarka sa isip ng tao na ito'y kakaiba. Kaya naman humagip ng malaking porsyento ng simpatiya. Hindi po sinasabing tama ang pagpili ng tao, kundi yung makabagong simpatiya ang inani po nitong si Digong Duterte. Anyway, mga kababayan natin, yan po ay tapos na noong 2016. Di ba? Abay, hindi naman ho talaga nakapagtataka
Mula sa kawalan, biglang lumutang itong taga Davao na ito. Noon, yamado noon si Jojo Binay, kasunod po si Mar Rojas, sinusundan ni Grace Poe. At nasa buntot niya na si Miriam Defensor Santiago na ang vice presidente noon si Bongbong Marcos pa eh. Di ba? Biglang lumutang po yung pangalan ni Digong Duterte at maging sa kanilang mga pagdidebate, sa bagay, yun po yung sponsor ng SMNI kung saan kakampi rin ni Digong Duterte. Naging katatawanan eh. Pati ho yung pag-ihi ng kanyang kaharap sa debate. Pinapansin ito si Digong, kaya markado ang kanya pong mga naging aksyon. Anyway, balikan po natin ang mga usapin hinggil po doon sa nakaraang pagdinig dyan po sa Kongreso nitong Quadcom, yung Quad Committee, hindi ho ba? Halatang halata po naman natin itong si Franz Castro na hindi handa sa pagtatanong. Ibig sabihin, nabubulol. Hindi ho ba? Sa bawat pagtatanong niya. Wala sa tamang lohika. Ibig sabihin, ito po kailangan mga logical question. Tandaan mo, tinatanong mo isang abogado, isang dating naging kongresista rin, naging mayor at naging presidente. Dapat mga logical questions ang ipinupukol po dito. Hindi po ito ordinaryong tao abogado. O di ho ba? Kaya dapat ito yung pinaghahandaan. Kaya nababarubal ni Digong ito pong si Franz Castro. Kinaawaan din naman natin itong ating kongresistang ito sapagkat ang adikain ito ibig ding ituwid ang lahat makapagkontribusyon ng katuwiran ng ating pagsasabatas ng mga inuugit nila. Hindi ho ba? Kaya nga merong pagpupulong na yan dahil po doon sa tinatawag na in aid of legislation. Mga pagre-repair ng ating pong umiiral na saligang batas. Maging itong si Arlene Brosas, hindi ho ba? Binara rin ito Sa Gabriela po ito, Makabayan. Party list ito ng Gabriela. At dito sinabi ni Digong sa kanya na hindi raw naman siya investigador. Sa totoo lamang, yan pong pagtatanong ng ating mga interpellator dyan, yung pong mga kongresista natin sa Quadcom, talaga pong nag-iimbestiga. Ang sistema hindi rin po marunong sumagot Now we are here investigating and assessing all the things that happened before. Diba? Yung mga maling nangyari noong mga nakaraan, itinutuwid po natin. Kaya po itong paghaharap natin ngayon in aid of legislation. Hindi ba? Nananawagan ng batas sa pagdinig po. Itong si kongresista Arlene Brosas. Ang sistema nga hindi handang-handa ang mga katanungan nila. Mabuti-buti pa po itong si Raul Manuel Kaya lamang ito si Raul Manuel, siyempre, sa kanya pong pagpupunyagi na ma-deliver ang kanyang katanungan, kumukumpas-kumpas sa mga daliri. Kaya ito naman ginawa na lang katatawanan ni Digong na bakit ba pumipilanti ka mga daliri mo. Anyway, yan aksyon yan. Yung mga tinatawag nating mga kumpay ng katawan, kahit ba yung baling ng liig, baling ng balikat, hindi ba? Bakit ba yung daliri kayo naman? Para kayong hindi kilala si Harry Roque. Di ba? Ganun yun, mga kababayan natin. At nagkaroon din ng kaunting kaguluhan dahil din dito kay Ronald Cardema, na ang kapatid po nito isang kongresista rin ng Duterte Youth Party List. Kinwestiyon daw di umano nito, ito pong si dating kongresista, abogado na si Attorney Nery Colmenares. Kung bakit nandito ka, tumatakbo ka, ganito, maraming, hindi dapat Sapagkat resource speaker po si Nery Colmenares doon. Isang abogado. Tandaan natin, maring matalino itong si Ronald Cardema na to. Maraming nagawa rin, National Youth Council Commissioner. Pero,
Pagdating sa utak batas siguro, baka lalamunin ka ni Nery Colmenares. Sa totoo lang, mabuti na lahat, malumanay, malambing magsalita, Ilonggo Ilonggo. Anyway, mga kababayan natin, hindi dapat yan nagkakaboljakan doon po sa mga nanonood lamang. Kaya binigyan ng warning ng Quadcom chairman, ito pong si Ronald Cardema, na sabi nga ni Congressman Ace Barbers, baka yung ginagawa mo ngayon, baka pagsisihan mo rin. Ito mahimik. O hindi ho ba? Dapat yan atin pong inoobserbahan din. Wala po tayong kinakampihan dito. Ang ating commentaries dito natural at wala tayong pinapanigan. Anumang partido, kung ano ang tama, kung anong pinag-uusapan, kung ano ang natural na nangyari, pinag-uusapan natin dito. Hindi ho ba? Yan. Katulad ditong si Beatrix Luistro. Napakatalino po Magugulat kayo, graduate po ito ng law sa University of Batangas. Naging professor doon. Hanggang ngayon, nagtuturo ng batas doon. Maliwanag po na ayon sa batas ang pagtatanong, yung mga komplikasyon, mga ikinikilos at inuugali, ayon sa batas, ang kanya pong tinatalakay. Kung ang kinakailangang amyendahang batas ay kanya pong gagay-gayin, ginagay-gay. Matalinong kongresista po itong si Beatrix Luistro. Tinahangaan natin yan at hinahangaan din natin itong si Risa Hontiveros. Although talagang napika ito pong si Digong Duterte doon po sa pagdinig sa Senado. Sapagkat nag-iisa lamang naman si Risa halos sa kanya nagtanong ang iba ay talagang maliwanag na kaalyado. Anyway, hindi naman masama kung ikaw ay tumahimik doon sa Senado sa pagdinig sa mga kaso. Hindi ho ba? Pero kung ikaw ay magiging abogado ron, hindi naman dapat. Kaya ito, lumutang tuloy, ito pong si Senator Risa Hontiveros. Maraming humanga rito na dati hindi pinapansin ito sapagkat alam mo naman, may anlinyada nito, kakaiba rin Pero lumutang po itong si Risa Hontiveros. Sapagkat nakuha niyang pikunin na naman ito si Digong kung noong araw, ito pong si Digong ang namimikon, ngayon siya na po ang binabantayan bilang pikon. Dapat apat pa naman na abogado nito. Nagsasabi ito, dati siyang vice mayor, mayor, naging kongresista, naging presidente, isang abogado, naging prosecutor. Kita nyo, apat ang abogado niyan na nasa sa likod niya. At ang katabi niya noon, sino? Ito pong si Leila de Lima na 7 taong nakulong. At matapos ang 7 taong pagkakakulong sa mga ibinibintang sa kanya, na-acquit. Ibig sabihin, nalinis ang pangalan. Na walang bisa po yung mga kasong sa kanya ipinataw. Ang abogado, simpleng-simple lang. Si Kit Belmonte, nag-iisang abogadong nasa sa likod niya. Hindi ba? Ibig sabihin, may magaling na abogado to na-acquit Ilang kaso ang ipinatong dito po kay Leila de Lima. At ang abogado nito, ito si Kit Belmonte, walang kayabang-yabang. Pero matibay ang dibdib. Dati pong kongresista yan at pamangkin ng dating speaker Sonny Belmonte. Mayor din ng Quezon City. Naging kongresista rin. Diba? Yun. Kaya mga kababayan natin, ito hindi pasiklaban kung ano narating mo sa politika. Kung ano naging posisyon mo sa gobyerno. Kung makatarungan, matuwid. Yun. Katulad nitong si Risa Hontiveros pag kinokontra ni Digong, ang mga sinasabi nito, binabalik niya, pinalulunok uli. Kay Digong, hanggang sa napundi, yung mama. Hindi ba? Nagkakabarubalan dapat po bang yan pinakikita sa mga kababayan natin? Lalo na sa mga kabataan natin, yung pambabarubalan ng mga politiko. Kung hearing yan, dapat ang pinag-uusapan dyan, yung pong talagang makatarungan para sa kinabukasan ng mga kabataan. Igawin natin dito kay Senator Antonio Trillanes, yung kine-question niyang mga bank deposits
noong pang 2016 na di umano ay galing sa mga drug lords. Sabi naman itong si Digong, magbibigay ako ng waiver. Kasi ang pinipilit nitong si Senator Trillanes, pumirma ng waiver upang patunayan ng mga bangko na pinagdepositohan ng pera na talaga naman marami, milyon-milyon 50 million every 6 months kaso, ay talaga nasa sa batas din naman ng bangko yan, na lalo na kung joint account, hindi naman pwedeng yan panghimasukan nang hindi alam din ng kapartner, ka-joint account. Hindi ba? Hindi naman niya solong account Kung solong account yan, pwede na mag-waive siya, mag-isa. Pero hindi. Joint account yan Kaya, ang waiver na pinagtatalunan, nauwi po sa hamunan O sige, pepermay ka ako sa waiver, sabi ni Digong. Pero anong kapalit? Sasampalin ko ito? Ang tinuturo si dating senador Antonio Trillanes. Hindi man natin naririnig pero yung pagmumukha nitong si Antonio Trillanes na para ba sinasabi, sige nga, subukan mo. Nagkapikuran hanggang sa hambalusin siya ng mikropono, hindi ba? Katabi po si Laila de Lima. Napabayuot yung ali Kaya napatayo itong si Kit Belmonte para alalayan naman ito si Laila de Lima. Anyway, itong mga pabago-bagong pahayag ng ating dating Pangulong Digong Duterte. Marami po talaga namang pananalita ito na kesyo may pinatay siya, may ipinapatay siya. Di ba? Pagka binabalikan siya di imbestigahan nyo, sampahan nyo ng kaso. Pagka sinabing, sinasagot mo ba ang mga ginawang pagpatay ng mga kapulisan? Teka muna ang krimen ng pagpatay, yan personal Unless may conspiracy pinag-uusapan dito. Hindi ba? May mga sinasabi pa si Presidente Digong doon sa pagpupulong na tapusin na natin ito hanggang sa umaga sapagkat hindi ko kaya ikang mamasahe. Napakamahal ng pamasahe, mababawasan yung aking pamalengke. Di ba? Maniniwala ba kayo ron? Siyempre hindi. Alam nyo namang may halong biro na yung sinasabi ng tao na wala siyang ipamamasahe. Ibantakin mo yan. Yun nga akong nagtatrabaho sa bahay, yung mga kasambahay, nakakauwi. Di ba? Yun pa kayang dating Pangulo. Naging kongresista, naging mayor, naging vice mayor, naging prosecutor. Wala ipamamasahe sa panahon na ito, wala siyang ipon. Pero sinasabi niya, meron siya. Magbibigay pa nga ng 1 million na sinasabi niyang ito tutulong niya doon sa mga namumroblema mga kapulisan. Pati ho itong si PNP Chief Romel Marbil na sinasabi niyang huwag kayong maniniwala dyan. Siyempre masasaktan din yung PNP Chief. Hindi naman yan basta-basta persona na tatanggapin na lamang. Kaya nagre-react. Paano kung mapikon din yung mama at talagang halukayin yung record doon sa PNP at patunayan meron ang EJK. Meron ng mga nangyaring insidente ng pagpatay na hindi naman talaga nanlalaban ang mga napatay. Hindi ba? May mga nasakripisyong mga bata, inosente. At ang karamihang napatay mga padre di pamilyang may mga pinag-aaral ng mga bata. Hindi ba? Ayan, kaharap sa Senado at sa Kongreso, humaharap po yung mga pamilya ng mga namayapa. Yung mga naiwanan nila, mga naulila. Hindi ba? Kaya, sinasabi niya handang magpaumaga nga At itong mga kongresista, siyempre, katulad po ni Romy Ako, ni Benny Abante, Congressman Suarez, etong si Dan Fernandez, si Ace Barbers, Johnny Pimentel, talagang sila na nakiusap kay Digong tapusin na natin ito. Baka magkasakit kayo. Baka maka-apekto sa kalusugan nyo itong pagpupuyan. Pero ba? Kaya, napahinuha naman si Digong. Sapagkat ano sabi niya? Yan, si Benny Abante pakikinggan ko sapagkat ginagalang kita. Ang ibig sabihin, kung hindi si Benny Abante nagsabi, itong iba pang kaharap niya doon sa
Quadcom hindi niya iginagalang. Hindi rin tama, di ba? Kung uunawain natin. Kung bibigyan natin ng mali siyang pangunawa. Anyway, mga kababayan natin, ito 1,214 po ang nakapaloob doon po sa namatay na mga pulis, nasugatan, nakakulong at yung iba'y humaharap pa sa mga kaso. Iba't ibang kaso po. Oh. Dapat na ito po ay ating pagtuunan ng pansin sapagkat hindi po biro ito. Kung sinasabing ito po ay talagang mula sa utos ng Pangulo at may kaukulang pang mga reward na ayon dito sa dating Colonel Roy Tagarma na naging PCSO manager, talagang meron inilaang mga reward. Ano ba yung reward systems, di ba? Kung saan nanggaling yung pundong yun, sa kanin siguro tatalakayin nila. Anyway, mga kababayan natin, kaya natin nililiwanag ito, aatin pa kaya sa 21 nitong Nobyembre itong dating Pangulong Digong Duterte sapagkat siguradong inihahanda po ng Quadcom yung pong mga resource persons na hindi nakarating katulad ng Jimmy Guban. Haharap yan. Yung Roy Tagarma nandito na. Maaaring yung Colonel Leonardo humarap din dyan. At yung ibang mga kapulisan na umaamin, paano yan? Pagka nagkapangharap-harap sila, magkakapikunan sila dyan. Kailangan ho talaga yung security dyan, baka isang batalyon. Di ba? Meron ding mga makabayan group dyan na suportado yung kanila pong mga nag-uusig ng mga kabaro. Hindi po biro-biro yan. Kaya dapat panalangin natin, sana magkaroon ng katiwasayan. Ito pong pag-uusap dyan sa Kongreso, magkaroon ng kaliwanagan upang yung batas na umiiral natin ay maituwid. Tabunan yung mga butas ng ating konstitusyon na nagpapahirap sa mga mahihirap na mamamayan natin. Lubos na nagpapahirap pa at lubos namang nakapagpapayaman doon sa mga nakakariwasada. Hindi ba? Okay, magandang umaga, Bayang Pilipinas. Magpapatuloy po ang ating pag-uusap bukas dito po sa Bakas ni Kokoy, dito sa YouTube. Mag-share naman tayo at mag-subscribe. Yan po ay konsuelo ng atin pong grupo na Bakas Pilipinas. Konsuelo lamang. At kung magko-comment naman kayo, yung mga taga-troll farm, yung mga farmer na mga trolls, bistado na po kayo. Huwag na po kayong mambarubal, mangbash. Sapagkat wala ho namang kwenta yan hanap buhay yan. Baka magtanim na lang kayo, mas mabuti pa ng gulay kaysa sa magtanim kayo ng mga trolls, mga troll farms na yan. Anyway, maraming salamat. Magandang umaga. Perlas ng Silangan.